Manila ako. Mag-isang linggo na ako bukas. Pero hindi ko pa nagawa ang gusto kong gagawin. Kasi pag nasa isla ka, parang Jollibee, ng SM, lalo na sinihan. Yung tatlo yun ang bisyo ko. Kaya hindi tayo napupunta ako ng Manila, yun palagi ang ginagawa ko. Pinakaunang ginagawa ko. But sad to say, mag-isang linggo na wala pa ni isang nagawa na. Nararating ko pala, binombang ako agad ng schedule. Yung ka na tumanggi, so yung ka naman magtampo. No? Anyway, again, it's my pleasure. Ako pinasok ko, bukas na ito kami hihindihan ko mamisa, diba? Trabaho ko natin ito, no? Ngayon para lang ito sa ating bahay. So much for that, no? Today we celebrate the solemnity of the most sacred heart of Jesus. Yung banal-banal ang puso ni Jesus. Tanong ko naman sa inyo sarili, walang gano'n ng klaseng puso? Wala. Sabi naman, no? Yan naman siguro konti, no? Hindi siguro. Hindi naman total na wala tayo kasi mga Katoliko naman tayo. We try our best to follow Jesus. And in following Jesus, we try to have that kind of heart just like Jesus. Ay, hirap na lang, no? Hindi natin mapapantayan yun, hindi natin maabot yun. Pero, ang importante yung pagnanais natin palagi na maging katulad ni Jesus, na magkaroon ng puso na katulad kay Jesus. Banal, mapagpatawad, at mapagmahal. Yung nag-gospel na narinig natin, marami tayong panipaginilay-nilayan. I just want to focus on the picture presented in the gospel, the flowing out of the blood and water from the side of Jesus. Anong pwede natin paginilay-nilayan sa larawang ito? Well, ang pagdalagay sa Bisaya yan, Bisaya pala na atong sa relate, pero andun ako sa Batanes na assign mag-serve. Ano ba sa Tagalog? Ha? Yung flowing umaagos. Nabubogo na ako. Umaagos sa tagiliran niya. So ultimately, na nagagaling sa puso, sa banal na puso na Jesus, ang dugo at tubig. Anong maiisip natin? Anong lesson ang pwede natin pag-uwi? Well, the significance of this sacrifice of Jesus, yung pag-agos ng dugo at tubig habang si Kristo ay nakapako, reminds us of the great love of Jesus for us. Ang malawak at napakalalim na pagmamahal ng Diyos sa atin. For what? Well, the blood of Jesus symbolizes His sacrifice. Pagsasakripisyo, pagmamahal na may kasamang sakripisyo. Para sa ano? Para sa ating kaligtasan. Ano naman ang tubig? Para saan naman ang tubig? Ano ba pag sinasabing tubig? Ano maiisip natin? Ligo? Buhay. Water gives life. Nga kapapiliin kayo walang kuryente o walang tubig? Ang kuryente. Sabihin niyo yan sa mga anak niyo. Hindi ba kayo mag-away? Di ba? Hindi na magamit yung gadgets, no? Iba ang relasyon ngayon. Pag walang cellphone, walang internet, ay biyera na. No? Kasi sa panahon natin, okay lang. No? Kung lang mawala ng tubig. Imagine nyo nga, kung kayong ligo-ligo, bahala kayo. Anyway, yun, no? Nagbibigay yung buhay. Ganun ang pagmamahal ng ating Panginoon. Pagmamahal na marunong magsakripisyo, pagmamahal yung nagbibigay buhay. Saan natin nakikita yan? In the Psalm 100,
Pagbibigay ni Jesus sa kanyang sarili, dugo at katawan para sa ating kaligtasan in the Mass. When we celebrate the Mass, saan naman ang tubig? When we were baptized. Diba? Anong buhay pala yun, Father? Buhay na kasama ang ating Panginoon, devoid of the original sin. Buhay na walang minanang kasalanan. Kaya ito natin sa ating sarili as we celebrate this Mass. Ask yourself then, do I have the kind of love Jesus has? Yan mo pala yan, yung bago pa ako nagsimula. Does this love I am feeling right now and pouring out of my heart, Christ, right? Yung nararamdaman mo pagmamahal ngayon, sa asawa mo man, sa husband mo man, sa iniirong mo, iniirong ba? Nalawag na Tagalog yan, ha? Sa boyfriend mo, girlfriend mo, sa mga anak nyo, sa mga lolo-lola nyo, sa mga magulang nyo, may bakit pagmamahal meron ka? Is it Christ, right? Sabi ko nga kanina, pag pagmamahal mo ay katulad ng Kristo, marunong magsakripisyo, hindi mo bibitaw, lumalaban, marunong magpatawad, at nagbibigay buhay, then you are on the right path. Yan ang tunong pagmamahal. Yan ang pagmamahal na katulad ng Kristo. Pagpatuloy mo yan, pagyamanin mo yan, ipaglaban at proteksyonan mo yan. Otherwise, kung klase pagmamahal meron ka ay tulad ng sa mundo. Ito'y panandalian lamang feelings. No? Ito'y panandalian lamang nawawala, bumibitaw. Sabi kasi, that generation today ay ganun na po ang mindset. Di ba? Palagi sa social media, sa TV, sa internet, palagi sinasabi, mahalin mo muna ang sarili mo. Pag hindi ka na masaya sa relasyon mo, umalis ka na. Aminin, yun ang totoo. Diba? Kung hindi yan ang katotohanan para kay Kristo. Taliwas yan sa tinutulong ni Kristo. Taliwas yan sa pinaglaban ni Kristo. Pag nagmahal ka, dapat handa kang masaktan. Pag nagmahal ka, handa ka magsakripisyo. Pag nagmahal ka, marunong kang magpatawad at humingi ng tao. At pag nagmahal ka, dapat yung pagmamahal na yan ay nagbibigay buhay. Tama? Hindi. Tama, siyempre ako nasa katulad. Paris na kayo. Anyway, yun ang totoo naman. Yun ang, that is what Jesus is teaching us on alone. Pero ang mundo ay nagtuturo sa atin ng kabaligtaran. Yan nasa sayo kung saan ang susundin mo ang kay Kristo o ang sa mundo. Well, alam naman natin, kung ang sa mundo, ang susundin mo, you will be happy for a while. But at the end of the day, at the end of your life, happy ka pa kaya? Kung ang papasukan mo ay hindi tarangkahan na papunta kay Jesus, opposite naman ang mararamdaman mo. That's why, di bali na masaktan ako sa mundong ito kung ang kapalit naman ko ay buhay na walang hanggan kasama ang aking Panginoon. Kaya kung ano mang merong pagmamahal kayo, kung kanino man naka-direkta ang pagmamahal na yan, sana pagmamahal ay katulad ni Kristo. Protektahan at pagyamanin. Kung hindi naman, sabi ko hindi opposite. Yung pagmamahal na palagi, gusto mo lang masaya, gusto mo lang, mas pipiliin mong magkasama, mas piliin mong manirahan sa kabiliman, then you may be part of the reason why Jesus did His life. But you are among those, just like the soldier who pierced the side of Jesus. We are daily piercing the heart of Jesus. Sa patuloy natin paggawa ng kasalanan, patuloy natin siyang sinasaktan, patuloy natin siyang inuusok ng palaraw na yun. O, no? Gusto ba natin yun? Gusto naman hanggang habang buhay na patuloy mong
pinapatay ang ating Panginoon sa mga kasalanan mo? Have a heart. Magkaroon ka naman ng puso. Binigay ng Diyos sa atin ang buong niya. Pagpapatawad, pagmamahal, dugo at katawan niya. Ano pa ba gusto mo? Have a heart. A compassionate heart for Jesus. Stop hurting Him by your continuous sinning, for these are what continually pierce His most sacred heart. Kaya po sinasabi, we celebrate, Father, the most holy bride of Jesus. You celebrate it by having that kind of heart just like Jesus. Humingi ka ng tawad, magpatawad ka, at huminto ka na sa paggawa ng kasalanan. That's how you celebrate the sacred heart of Jesus. As we continue the celebration of celebrity of Jesus' most sacred heart, let us humbly ask God to replace our hardened hearts. Sana palitan niya yung mga puso natin puno ng galit, puno ng katigasan, puno ng kasalanan. Palitan niya ng puso, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kabanalan, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng pagsasakripisyo. This way, we are indeed truly a follower of Jesus. We are indeed totoong mga Katoliko Kristiyano.